Amen. Kasi ang lagi naming paborito, are you ready to hear the Word of God? Amen. Amen. So sinabi mo yan, not only you declare it because that is the proper way to respond, but the proper way to respond in hearing the Word of God is to have a listening heart. Amen. Amen. And that is our topic for this day, this morning. July 12. Ang bilis-bilis po ng panahon. No, ilang araw na lang, kalahati na tayo ng July. At ilang weeks na lang, matatapos na naman po ang July. Pero ang pag-ibig, biyaya, katapatan, at pagpapala ng Panginoon po ay hindi matatapos. Amen. Ito po'y laging sariwa, laging bago, bawat umaga. Kaya nga po'y sharing ni Ate Eda about giving, no, it's not about yung blessing pala na meron tayo. It's not about yung things o material things na natatanggap po natin. Of course, those are blessing. But these are only fruit of the life that Jesus has given unto us. Naniniwala ba kayo doon? Ito'y bahagi ng plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko na pagpalain ka. Natanggapin mo ang mga pagpapalang ito upang ang pagpapalang ito ay kapahayagan ng kalwalhatian ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Everything has a purpose. At ang purpose na yan ay maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya ka pinagpapala ng lubos, nakikita mo na it is not only hindi lamang sa magaling ka, matalino ka, makapangyarihan ka, kundi ang lahat ng yan ay pinagkakatiwala lamang sa atin ng Panginoon upang bigyan natin siya ng kaluwalhatian at patuloy tayo nagpapasalamat. That's why we have a thankful heart. Because we receive something that we do not deserve, and yet God is giving it to you. God is pouring out to you. Hindi mo deserve na gumaling. No? Nagkasakit ka, hindi mo deserve yun. Kasi nga, in the eyes of God, makasalanan tayo. Pero tinapos na ng Lord yan. Yung value mo. No? Yung walang kwenta mong buhay. For the last many years na hiwalay ka sa Diyos. Nung nakipagkaisa tayo, partnership, pakipagkaisa natin kay Kristo, your value is so much precious in the eyes of God. It needs His blood to be shed on the cross para ikaw ay tanggapin niya. At matanggapin mo na ang buhay mo ay may kahulugan, may value sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, may value ka. Parang hindi nyo nakikita. Amen. Pero this morning, it's my prayer, no? I believe there are a lot of things na sinasabi sa akin ng Panginoon even as we have our prayer time and even through our singing. So, I pray na masabi ko lahat, no? At maibahagi po sa atin sa kalagitnaan ng ating pong pag-uusap sa umagang ito in our Bible study and through my preaching. So, napakaganda po ng panahon. If you feel sleepy, you can sleep in the presence of the Lord. Amen. Huwag ka lamang pong hihilik. Ha? Okay? So, let's understand, ano ba yung listening heart? The original word is lev shama. It speaks about something. Now, when you say a listening heart, meron po kasi tayong tenga. At ang purpose po ng tengang yan ay, ano po purpose ng tenga? Makinig. Hindi nyo ba naitanong sa Diyos, bakit dalawa ang tenga at isang bibig? Kasi God wants us to listen carefully. Kaya po dalawa ang tenga natin, kaliwat kanan, para hindi mo ma-miss yung sinasabi ng kausap mo. At isa lang ang bibig ko at isa lang ang bibig mo, para ibig sabihin nun, we speak one at a time.
Hindi pwede tayong sabay magsalita. Hindi tayo magkakaintindihan. Tama po ba? So, yung pagkakadesign sa atin ng Panginoon is so perfect na wala ka nang makikitang imperfection sa creation ng God. Sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga, we are in the likeness and image of God. Amen. So, may value ka. Yun po yung word of God natin ngayon. Ang buhay po natin ay may value. Ano ba sa Tagalog ang value? May halaga. No, may halaga ang buhay natin sa mundong ibabaw ito. Don't deprive yourself of the things that God is saying to you. And I believe it will enlighten you and it will encourage you this morning. Lev Shema. When you say Lev, no, the original word is the Hebrew word Lev, which means heart. An absolute core of a person. Yun po yung pinaka-sentro ng buhay mo, yung puso mo. Because that is the only place na ikaw lamang nakakaalam kung anong kondisyon ng puso mo. Amen? Amen. Kahit mag-asawa kayo, kahit mag-best friend kayo, kapag ka nagsishare na siya ng isang bagay, at may sinasabi ka, sasabihin ng taong nagsasabi sa'yo, hindi mo kasi ako naiintindihan. Tama? Hello? Amen. At yun yung iyong pag-iisip, yung iyong intellect, yung iyong thoughts, yung iyong choices, and yung desires. Kaya yung puso po natin, sabi nga ng salita ng Diyos, napakasinungaling. Hello? Hello? Di ba? Sinungaling ang ating puso. Kasi dito lahat dito lahat nakalagay yung, kumbaga sa CPU, nandyan lahat yung mga nakatago sa buhay natin, yung hindi nakikita ng kapwa natin, yung mga mali nating mga nagawa. Tama ba? Yan yung CPU eh. Kapag na-hack yan ng hacker, ma-expose lahat ng laman ng puso mo. Amen. That's the Lord. Ang nakakaalam lamang yan kung anong kondisyon ng puso mo ay ang Diyos. Kaya kapag ka ang Diyos ay wala sa puso mo, may puwang, may vacuum. That's why, nung hindi mo pa nakilala si Kristo bilang Panginoon ng tagapagligtas, alam mo na may puwang, may vacuum. Something is missing. And that is where the throne of God should be placed in our hearts. Kaya nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, ang tronong yan ay naririyan na. Nilagay mo na yan sa puso mo. Tinanggap mo nga siya di ba? Tatanggapin mo siya ng buong puso. Kung bubuksan mo lamang yung puso, di ba, yun ang mga sabi ng mga pastor, ang mga evangelist nagsisya, buksan mo yung puso mo kay Kristo. Papasukin mo siya at siya'y mananahan at hindi kanya iiwan magpakailanman. Amen? Pero kadalasan, kahit alam mo na nandun na siya sa loob ng iyong puso, pero marami pa rin parte ng puso mo ng malakas ang boses. Kaya nga, God is teaching us to have a listening heart this morning. Lev Shama. Shama means not only having an ear to be able to listen, no, para lamang magkaroon ka ng tenga para mapakinggan mo, kundi Shama means an intelligent listening, understanding deeply, and to respond with active obedience. So, ibig sabihin, yung Shama o a listening heart ay hindi mo lamang pinakinggan kasi lahat tayo ganun eh. Normal sa atin yon, tanggapin nyo man o hindi. Pag tayo, nung panahon tayo mga bata pa, sinermonan tayo ng mga nanay natin. Magagaling manermon nanay. Pero minsan tatay mas matindi. Pag sinermonan na ng nanay mo, at alam mo, papagalitan ka, anong ginagawa ninyo? Tutulog-tulugan. Tama si Cynthia. Pero mahahataw ka pag tinulugan mo siya. So gagawin mo, pakikinggan mo, right? Lahat ang sabihin niya, pakinggan mo.
ang sasabihin kagad ng puso mo, eto na naman si mama. Para na namang Armalite. Papasok dito, lalabas doon. Nag-rap na naman. Tama ba, Josh? Oh, sabi ni Josh, wala yung mga anak mo eh. Di ba? Pasok dito, labas doon. Pero alam na alam mo, yung sinasabi ng nanay mo, tama. Kaya ka pinapagalitan kasi may mali. Hello? Tama ba? And everything na sinasabi niya ay para sa ating kabubuti. Pero sa panahon na yun, hindi natin alam, ikabubuti natin. Kasi lagi tayong sumusuway. Amen. Kaya nung tayo naging magulang, turn naman natin manermon. Tama? At nung sinesermon na naman natin ating mga anak, kung ano yung bunga, siya ang puno, siya ang bunga. Tama ba yun? Kung ano yung puno, siya ang bunga. So yung anak mo, sasabihin mo, ay, nga pala, ganun din pala ako nung malita ko. So kung anak mo ay medyo ganun yun yung minana niya. Maging nung tayo ay minana natin kay Adan, ay yung kasalanan. So kapag ikaw naman hinanermon, no, kahit ano sabihin mo, alam mo mabuti, pero ay pakinig ng anak mo. Anong sasabihin mo? Ang tigas ng ulo mo. Tama po ba? Ba't ayaw nyo na magsalita? Amen. Ganon kading katigas ang ulo. Tayo, pala, hindi lang kayo. Tayo, pati ako. No, ganon po katigas ang ating ulo na nagpapatigas po ng ating puso. Lalo na sa mga taong nagkakaedad na, yung mga 50 pataas, o 60 na, katulad namin. Minsan, pagka nakarinig kami ng hindi katanggap-tanggap sa amin, ang pwede naming sagot kagad, tugtanda namin ito. Tama po ba? Ako pa pagsasabihin mo, tanda-tanda ako na. Pero look at Moses. Look at Solomon. Look at David. Di ba sabi ni Moses, Psalms 90, verse 12? Lord, teach me to number my days that I may gain a heart of wisdom. At the age of 90 plus. Kasi binanggit niya doon, pag 70, okay pa. Blessing na. 80, bonus. 90, ay super bonus. Pero ang panalangin niya, Lord, teach me to number my days that I may gain a heart of wisdom. So, kailangan pala natin na ang puso po natin ay laging handang makinig sa Diyos. Amen. Sa salita ng Diyos. That's why this is the prayer of King Solomon in 1 King chapter 3. Bigyan po ang verse 7. Ito po yung time na binibigay na ni David ang kaharian ng Israel sa kanyang mga kamay. At ito yung panalangin niya. Ito yung hinilingin niya sa Diyos. Ito yung kondisyon ng kanyang buhay. At maaaring sa umagang ito, iba't iba po ang kondisyon natin sa buhay. Iba't iba po ang mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay. Iba't iba pong bagay ang nararamdaman natin everyday ng ating buhay. Pero meron tayong Diyos na handang makinig po sa atin. Buti po ang Panginoon, hindi siya nabibigay kapag tayo nananalangin. Kasi pagka yung nanay mo na-nermon, o ikaw di ba pagka ikaw na sa sermon, sakit sa tenga, minsan ayaw mo na makinig. Amen? Kung meron nga lang volume, di ba? Yung parang hinahon mo lang ganun. Kasi hindi ka naman pwede maglagay ng headset habang si sermon, di nasapa ka ng nanay mo, nabatukan ka, napalo ka. Ba? Lalagay ka ng earphone. Pero alam mo naman, alam mo, kahit hindi mo naiintindihan yung sinisermon ng nanay mo, alam mo na meron siyang sinasabi. Amen? Hello? Minsan ayaw mo na intindihan, pero meron siyang sinasabi. At dahil meron siyang sinasabi,
Alam mo na, tama yung sinasabi ng nanay mo or ng kung sino man nagsasabi sa'yo, kaya ka sinesermonan. Eh dahil alam mo, may tama at may mali. Hello? Amen. Pero kadalasan, yung tenga po natin ay sarado. Lalo-lalo na po yung ating puso. Pero King Solomon, this is his prayer. Sabi niya gano'n, "And now here I am, God, my God. You have made me your servant, ruler of the kingdom of in place of David, my father. I'm too young for this." Sabi niya gano'n. "A mere child, I don't know the ropes. Hardly know the ins and the outs of this job. And here I am, set down in the middle of the people you've chosen, a great people, far to be many to count, to ever count." Okay. So alam niyo, ang buhay natin, may ins and out. Tayo po lahat din, same as Solomon. May mga ins and outs ang buhay po natin. Amen? Amen. Pag naiintindihan niyo mo, pakisabi, Amen. Pag hindi niyo naiintindihan, sabihin niyo, no, Amen. Uulitin ko. Marami pa naman po tayong oras eh. Hanggang 3 o'clock po tayo. Amen. Ayan. Hindi natin pauwi si Maribel. Sabi mo ganon, hear what I want. Here's what I want. Ito yung prayer niya. Lord, ito yung nais ko. Ito yung gusto kong mangyari. Gano'n naman po talaga tayo. Kapag nananalangin ka sa Panginoon, ang panalangin mo palagi, ang gusto kong mangyari. Yes, amen. Mihingi ka eh, Lord, kailangan ng tuition. Alam mo kung kanino lalapit. Lord, may sakit ako. Hello? Pero ito yung prayer ni Moses. Give me a God-listening heart, so I can lead your people well, discerning the difference between good and evil, for who on their own is capable of leading your glorious people. So prayer niya is a God-listening heart. So this is now my prayer to each and every one of us. Lahat po tayo. Ang prayer ko this day ay magkaroon tayo ng God-listening heart. Amen? Kasi iba po yung matututunan natin sa eskwelahan, mababasa natin sa social media, mababasa natin ng mga opinion, yung mga sinasabi ng mga tao na nakapaligid sa'yo, mga kaibigan mo, mga nangyaganap sa mundong ito, mga sinasabi ng mundong ibabaw na ito, na maririnig mo lahat yun. Maiintindihan mo, added knowledge yun. Pero ang prayer ni Solomon, God listening heart, which means merong isang superior at mas mataas na antas na pwede niyang matutunan, at ang bagay na yan, ang pwede lamang niyang makapagbigay nun ay ang Diyos. Amen. Amen. Diyos na hindi nauubusan ng katalinuhan. And when this prayer was prayed, na pinanalangin po ni Moses, itong sinabi ng Panginoon. Sorry. Ni Solomon, not Moses. Susunod na verse, please. Ayan. Hindi ko na mabasa. Pwede ba? Isa na lang po yung mata ko eh. Teka, pupuntahan ko. Sorry Hindi ko na siya makita. Para na ako nagbasa ng hindi ba pwedeng palakihin yan? Nababasa niyo rin ba? Kita niyo na, kami mga 60, hindi. Okay, sa First King. Yeah, meron pa naman akong cellphone eh. Okay, verse 10. Sabi pong ganon, basahin ko na lang The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. Kaya po yung first month natin, a heart of wisdom. Amen? January. Hello? Amen. Kaya sabi ni Moses, the Lord was pleased that Solomon has asked for wisdom. So God replied, because you have asked for wisdom in governing my people with justice and have not asked for a long life or wealth or the death of your enemies. Kasi hari siya eh. Pwede na pag-pray, Lord, patayin mo na lang lahat ng mga kaaway ko para payapa ng buhay ko.
Minsan, yan din ang panalangin. Lord, isi mo na to sa buhay ko. Pabigat. Hello? Patayin niyo kayo. Ano ako pray ko, Lord, alisin mo na itong mga ito pabigat. Ay, ang dami yung nawala. Ay, di, joke lang po yun. Mabigat lang po. Siya, kasi hindi niya pinag-pray eh. Kasi alam niya, sa buhay niya, may mga ganong parte ng buhay po natin. Hindi lahat na nangyayari sa buhay natin ay maganda. May mga bagay na ayaw mo, pero inaalaw ng Lord. Bakit kaya? Tinanong mo ba yan? Tinanong mo ba yan? Kasi simbahan po natin, hindi lahat pwedeng gusto natin yung taong katabi mo ngayon. O yung nakasa sa kabilang side. Kaya ka nandito sa side na to kasi ayaw mo dun sa kabilang side. Aray ko, sabi ni Cynthia. Pero si Solomon, he wanted to have a God-listening heart. That's why God gave him the wisdom. Later on, may intindihan nyo, si Solomon lang ba pwedeng meron nun? Meron ka nun. Yes. Jesus is your wisdom. Maganda na nga ngayon kasi you have a partnership. Kaya po ang ganda ng ating topic, no? God have called you. God have chosen you. Pero mo, pinili ka niya maging partner. Ang qualification mo, kung titignan yung qualification mo, hindi ka mabasa. Tama mo ba? Kung titignan mo yung standard ng Lord at yung standard qualification mo, hindi ka papasa. Pero kailangan mo ng may gap, pero kailangan mo ng tagapamagitan. At ang tagapamagitan mo ay walang iba, si Kristo. At dahil si Kristo ang tagapamagitan mo, done deal. Now, because you have a done deal, ang kailangan mo na lamang is to have a God-listening heart. Amen. Kaya sabi niya gano'n, sabi ng Diyos sa kanya, I will give you what you ask for. Hindi pala mahirap kausap ang Panginoon. Amen? Hindi siya mahirap i-please during that time. How much more in our time? He has given us Jesus. He has given us the Holy Spirit. Ano ginagawa ng Holy Spirit? Teach us, comfort us. Ano ba? A friend, an advocate, a counselor, a helper, a standby. Amen. Amen. At ang sabi niyon, I will give you what you have asked for. I will give you a wise and understanding heart. Amen. Pinag-aralan po natin yan. Wisdom and understanding heart. Such as no one else has. Sandali ah. Such as no one else has had or ever will have. No, wala nang papantay pa. Kaya nung panahon ni Solomon, tahimik. Ang dami niyang kayamanan. Ang dami niya rin asawa. As sabi po, verse 13, and I will also give you what you did not ask for. Wow! Ito po yung sinabi sa atin kanina. Ano daw yon? Hindi mo hiningi, pero ibibigay ng Lord. Ano daw yon? Riches and fame. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. Amen. And if you follow me and obey my decrees and my command as your father David did, I will give you a long life. Look at Moses, 120 years old. Kasi nagkaroon siya ng heart of wisdom, a heart of understanding, a heart that will follow God wherever He goes. Sigurado, dapat nga lalagpas pa siya ng 120, kaya na nag-disobey siya. Di ba, hindi niya sinunod yung isang bagay na pinapagawa sa kanya ng Panginoon, kaya hindi siya nakapasok sa lupang pangako. But nonetheless, he experienced what God had promised unto him. Pero yung buhay niya po, hindi madali. Si Moses, ang dami niyang kasamang matitigas ang ulo.
Amen? Yes. Amen. Sa pamilya mo, ang dami mo ring matitigas ang ulong anak. Yes. Amen ka na ng isa. Kung isa lang anak mo, praise the Lord. Isa lang ang matigas ang ulo. Parang apat daw. Tama ba yun? Ano yung sa dulo yung isa, tumitingin. Napapanahon po yung ganitong mensahe kasi kailangan natin ng a God-listening heart. Because marami po sinasabi ang mundo. Marami po sinasabi ang panahon. Marami po sinasabi ang paligid natin. Marami pong banta na sinasabi, AI, El Nino, may parating daw, the Big Bang is on November, yung El Nino, ang dami. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, siya pa rin ang dapat mangibabaw. Kasi sa panahong ito, ang salita ng Diyos pa rin ay may kapangyarihan. Amen. Kaya sabi mo doon sa Proverbs 2, so lilipat na tayo. Proverbs 2, so train your heart. When you say train, turuan. Baka buti na lang, may magaling sumagot. Baka sabihin yung ano, turuan mo ang iyong puso. Paano daw? To listen when I speak and open your spirit wide to expand your discernment. Then pass it on to your sons and daughters. Parents, release it. Train your heart. When you say train, sa Tagalog ay turuan. No? When you say train, there is something that you have to do. Hindi ka lamang nakikinig. Kundi, yung tenga mo, kapag salita ng Diyos na pinag-uusapan, dapat excited ka. Amen. Amen. Kung gaano ka ka-excited malaman kung anong susunod na episode nung pinapanood mo na telenovela, ganun ka dapat ka-excited, ganun mo tinitrain yung sarili mo. Yes. Lalo na yung tenga. Amen. At yung, hindi lamang yung tenga, kundi yung spiritual life mo. Kasi yung tenga, hindi lamang po, of course, that is the physical thing that we'll hear. No, yun yung function ng ating tenga. Pero yung heart po natin at ang ating spirit, yun po yung dapat na tumatanggap. No, at pagtanggap natin, hayaan natin to na magkaroon ng kapahayagan. At dahil yun ang tama, dahil yung mainam, at yun ang mabuti, yun yung pwede mong ibigay sa anak mo. Kaya sabi nga, kung wala kang tinanggap, wala kang ibibigay. Yes. Pero dahil marami kang tinatanggap, marami kang pwedeng ibigay. And that's what Jesus has done on the cross. Kaya sabi sa Romans chapter 8, binigay niya na ang kanyang kaisa-isang anak. Wala na siyang hindi kayang ibigay. Amen. So po, sa ngayon, punong-puno ka po ng pag-ibig, ng biyaya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, punong-puno ka. Kaya train your heart to listen. When you say train, pag-usayin mo. Kung sa tingin mo, hindi ka masyadong attentive, gawin mo attentive. Yes. Kung di mo naintindihan, basahin mo uli. Kaya nga sabi ni Joshua, meditate the word of God day and night. When you say meditate, pagbulay-bulayin. When you say pagbulay-bulayin sa iba nga murmur, when you sabihin, yung murmur na hindi ka nagreklamo, kundi yung sinabi, for God so loved the world. Ulit-ulitin mo yun. Abang hindi nagiging totoo sa yun, ulit-ulitin mo hanggang sa maging totoo. Kasi hindi mo ma-realize, totoo pala yung salita ng Diyos. That the joy of the Lord is my strength. Ngayon, hindi totoo kasi hindi mo naman kailangan ng strength. Pero kapag ka mahina ka na, napapagod ka na, nagsasawa ka na, the joy of the Lord is my strength. Amen? Amen. Parang yung isang napanood ko sa Facebook, magsawa.
kinuha ng asawang babae yung wallet. Sabi niya, honey, patingin naman ng wallet mo. Pagbukas niya gano'n. Wow, ang sweet mo naman. Picture ko ang nandyan sa wallet mo. Sabi ng asawang lalaki, syempre, kasi ikaw ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Imagine that. Bakit mo naman sabi ng babae? Kasi kapag dumadaan ako sa maraming problema, sa maraming pagsubok, sabi ng asawang lalaki, kung ikaw na pagtagumpayan ko, walang problema o pagsubok mo, mahigit pa. Hindi na sana ako pupunta doon eh. Pero yun yung punchline. Nakakatawa, pero totoo po. Kaya titingin ka lagi kay Lord. Amen. Walang pagsubok o higit pa. Kaya sabi ng asawang babae, asawang lalaki. Kaya nangyari, ginawa ng babae, binutukan siya ng wallet. Sabi ng lalaki, every time na may problema, sabi ng lalaki, every time na may problema ako, every time na may pagsubok ko, titingin lang ako sa picture mo. Sabi niya, ay, ang sweet mo naman. Ibig mo sabihin talaga, kaya natin malagpasan ito. Sabi niya, hindi. Kung pagsubok at problema, pinagdaanan ko, may hihigit pa ba sa'yo? Nakakatawa pero totoo. Kaya train your heart to listen. So when God speaks to you, kapag ka narinig po ka po ng Word of God, sanayin mo yung tenga mo, Lord, may sinasabi ka. Amen? Kapag may problema ko, may pagsubok ka sa buhay, pag mo tining, Lord, bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Di ba ganun tayo? Reklamo. Bakit ako, Lord? Kami naman dyan. Hindi na lamang yung mga kurakot. Bakit naman? Ako pa may sakit na cancer. Oh, yeah. Ang tatanungin mo, Lord, ano ang sinasabi mo? Lord, ano ang dapat kong makita? Amen? Because God wants to make or do something miraculous in your life. Di ba every time na umaangal yung mga Israelita kay Moses, ano sabi ni Moses? Lord, ba't ako? Ang titigas ng mga ulong yan. Nagpaulang ka na nga ng tinapay. Ayaw pa nila. Nagpainom ka na nga ng tubig mula sa bato. Umaangal pa rin sila. Bakit ako, Lord? Nasabi mo na ba yun? Pero ang sabi ng Panginoon, in this time and season of our life, dapat alam natin. At ang sabi nga gano'n, yes, cry out for comprehension and intercede for insight. Na ibig sabihin, pwede ba sa Tagalog? Para mas lalo may diin. Pakinggan mo kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng karunungan at kaalaman. Sa ibang translation, ikiling mo ang iyong tenga sa pakikinig. Pagsikapan mo magkaroon ng pangunawa. No, train. When you say train, sikapin. When you say train, ang exercise mo kada umaga, ang pakikinggan mo lagi ay ang salita ng Diyos, ang boses ng Diyos. Kasi ang mundo pong ito, maraming sinasabi na nakikita ng ating mga mata. Very powerful po. Yung dahil sinasabi ng paligid natin. Very powerful po yung kaganapan sa ating pong kapanahunan. Pero more than powerful ang salita po ng Diyos. Kasi there are things we do not understand, but God has given us a heart of understanding and a heart of wisdom and a listening heart so that we will apply it dun sa kaganapan ng iyong buhay. Amen and amen. James 1:19, sabi po sa The Passion Translation, my dearest brothers and sisters, take this to heart. Be quick to listen, slow to speak, and be slow to become angry. So siguro hindi naman nagkamali si James. Si James po kapatid po ni Jesus. So nung nagkaroon siya ng pagkaunawa
sa ginawa ng kanyang kapatid niya po in the flesh, si James. So, nakakabatang kapatid ni Jesus. At natutunan niya na ito ang itetray niya sa kanyang puso, na nakikinig siya. Marunong siya makinig. Be quick to listen. Marunong ka makinig. But slow to speak and be slow to become angry. Amen? Amen. Kasi pagka hindi ka marunong makinig, at ang nangibabaw ka agad ay yung bunganga natin na madaling mag-reply, kasi ganun po tayo eh. Ang dali nating mag-react. Ang dali nating masagi. At ang resulta po nun, kapag nasagi ang iyong pride, ang resulta po nun, magagalit ka. Especially pag napapagalitan. Tama po ba? Yung mga anak ninyo, lalo na pagka bata pa, hindi pa masyadong... Ngayon nga nakakagulat eh. Pag maliit pa lang, dahil sa social media, ang galing na sumagot. Tama? Ang gagaling na nila sumagot. Pero yung panahon po natin, mo kayo hindi, pag sumagot ka, ay, magang labi mo. Sino dito ang nakaranas ng taas ang kamay? O, di ba? Ay, ginanong ka ba? Reds? Nasaan yung nanay mong yun? Hindi pa naman kahapon. Di ba? Tama po. Kapag sumagot tayo sa magulang natin, kahit alam natin, sabihin natin may karapatan ka sumagot, ang panahon natin, wala tayong karapatan eh. Pero ngayon, may karapatan na sila sumagot. At minsan sabihin pa, and why? At bakit po si ganito? Bakit po sa ganon? Ako na naman. O yun, ako na naman. No, Diyos, ako na naman, Diyos. Masakit, pero yun po yung totoo. Kahit nasa mga bata, ang pwede natin ngayon, makinig. Kasi hindi natin sila pwede mapalo. Iba na yung panahon ngayon eh. Diba? Iba na yung panahon natin. Pero ang panahon ng Panginoon, kahit panahon pa ngayon, ay may kapangyarihan. Amen. Amen. And amen. Proverbs 4, verse 20. Intro pa lamang po ito. Wala pa po tayo dun sa 1 Corinthians. My son, give attention to my words. Ayan pala yun. Incline your ear to my sayings. When you say incline, ihilig, ikiling. Kilala niyo si John the Beloved? In whom Jesus loved? Di ba pag tinili sa Last Supper, sino si John doon? Nakaganon. Saan siya nakaganon? Saan nakakiling yung ulo ni John? Sa dibdib ni Jesus. Tama? So, pinakikinggan niya siguro yung heartbeat ni Jesus. Di ba? At nandoon siya nakaganon. Ganyan din po dapat ang attention natin. Every time we hear the Word of God, every time we spend our time with God, in our prayers, in our personal devotion, no? Pay attention to the Word. Pay attention on what God is saying unto you. Wala pong salita ng Diyos, na sabi nga ng prayer kanina ni Pastor Henry, na idineklara niya na hindi babalik sa kanya ng walang kahulugan. It will not return void. It will accomplish its purpose. So every word that you receive from God may purpose. Kaya nga, train your heart. Oh, may sinabi sa iyo ang Lord. O may sinabi ang pastor. Hindi mo maintindihan eh. Bakit ako ina-assign ni pastor? Di naman ako marunong. Di ko nga alam gawin yan eh. Tama ba? Pero alam ng Diyos na kaya mong gawin yan. Hindi naman siguro sa pagkakatiwala ng Diyos ang isang bagay na hindi mo kayang gawin. At kailangan mong matutunan na kayanin mong gawin yan para malaman mo ang limitasyon mo na hindi mo magagawa ang isang bagay kung hindi mo kasama ang Diyos. Amen. Kaya nga, give attention to His Word. Incline your ears to my saying. Amen.
And amen. And amen. So yan po ang dapat na meron tayo, to have a listening heart. Let's go now. In 1 Corinthians chapter 1. Hindi ko nga alam kung bakit ayaw tayo alisin ng Lord dito eh. At ito ang meron tayo. Ito ang mapalad tayo sa panahon natin. Dahil yung panahon po ni Samuel, napunta po muna tayo doon bago ko puntahan yan. Sabi po nung the book of Samuel, especially in the first part, ang word of God is scarcity. May famine not only in the food that they eat, but there is also famine in the word of God. Imagine during that time, hindi nagsasalita ang Diyos. Tagutom na, wala pang pagkain. So, ang hirap no, ng buhay nila. Kaya nga nung nangusap ang Panginoon kay Samuel, nandun siya sa, parang yun nandito, at panahon nila Diyos pupunta sa ilalim, hindi nila alam, dito. Tapos, kahit nagtuturo si Eli, yung pare, o yung priest, wala silang naiintindihan, hindi nila alam. Or yung word of God ay scarcity nga during that time. So there comes a time na tinawag si Samuel. Sabi niya gano'n, tinawag yung pangalan, Samuel, Samuel. Hindi alam ni Samuel kung paano makinig sa Diyos. Kasi hindi niya naman siya pamilyar sa boses ng Diyos. Pero tinawag siya sa pangalan niya, Samuel, Samuel. Kasabi niya, meron po ako naririnig na nagsasalita dito, sabi niya kay Eli. Yung pare, yung pinaka-pastor. Sabi niya, example si Diyos. Sabi niya, Pastor, may naririnig akong boses, hindi ko alam. Kala ko po kayo, kaya tumatawag. Kaya sabi nga, Samuel, Samuel, kaya tumatay si Samuel, lalapit siya kay Eli, sabi niya kay Eli, here I am, Master, are you calling me? Tapos sabi ni Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka na. Ilang beses ginawa yon. Until such time, ma-realize nung Eli, si Eli, yung priest, tinatawag ka ng Diyos. Kaya pag tinawag ka, sasabihin mo, here I am, Lord, speak. Kinikwento ko na lang po sa inyo, no? If you have time, read the book of Samuel. I think it's in the first chapter. So sabi nung nagsalita uli ang Panginoon, si Yahweh sa kanya, ang sinabi sabi gano'n, Samuel, Samuel. Tapos sabi ni Samuel, here I am, Lord, speak. And then, the word of God become a reality sa kanyang buhay. Amen. At yan din po ang mapalad tayo. Kasi hindi na scarcity ang salita po ng Diyos. Kung titignan nyo nga po parang 10-5 ang gospel. Mapapanood mo sa cellphone mo, sa apps mo, a-attend ka sa church, a-attend ka ng cell group, at dami mo nang napapakinggan. Tama? Sharing ng mga kapatid mo. Pero it will always come a time na, para bang sasabihin mo, parang walang nangyayari sa akin, Lord. Kasi you do not train your heart. You do not train your heart to listen carefully. Kaya nga yung awit, di ba? Listen to, wala na nakikinig. Listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise. Listen to advice, mga tatay, advice. Hindi listen to your wife. Hindi nyo na yung mga presentation ng mga bata. Listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise. Dapat po tayo mga mananampalataya ng Diyos, dapat po lahat tayo matatalino. Amen. Wala pong bobo sa atin. Nabobobo ka lang kasi hindi mo na pinakikinggan yung tamang katuruan. Amen? Tandaan nyo wala pong bobong anak ng Diyos. Amen. You have everything in this world. Kaya nga, be of good cheer. I have overcome the world. Sabi ni Jesus.
So nasa perspective mo lamang bilang anak ng Diyos kung paano mo harapin ang sitwasyon ng iyong buhay. Amen. Kaya nga ito sabi ni Pablo, kaya nung sinulat nito sa Corinthians, magulo ang simbahang Corinthians. Yun po yung pinakabuod ng Book of Corinthians. Magulo. Kaya nga 2 beses niya sinulatan ng Corinthians eh. Ibig sabihin, may nagaganap sa simbahang yon. Kaya nga in the first chapter of Corinthians, maganda yung mga sinasabi ni Pablo. Although may mga division, bago po yung verse 18, hindi pwedeng sabihin mo kay Apollos ako, hindi mo pwedeng sabihin kay Pablo ako, hindi mo pwedeng sabihin kay Pedro ako. Si Kristo lamang ang namatay sa krus. Kasi Kristo lamang ang pag-asa mo. At si Kristo lamang ang kaligtasan mo. Amen. Amen. At ang sabi po ni Pablo, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Ito raw ay kamangmangan sa mga taong hindi naniniwala. But to us, to you and to me, who are being saved, it is the power of God. Amen. May kapangyarihan. Yung nagaganap sa buhay mo ay may kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. May kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ang mensahe ng Diyos na nangyari at ginawa sa iyo ay sa tingin mo ay walang kapangyarihan, ang sabi po doon, ito ay foolishness to those who are perishing. But to you, but to me, ikaw at ako, who are being saved, it is the power of God. Amen. When you say it is the power of God, may kapangyarihan. Ang mensahe o ang salita ng Diyos sa mga mananampalataya. Verse 19. Mahaba po kasi ito eh. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the dispute of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? Imagine, sa panahon po ni Pablo, sa Corinthians, marami pong mayayaman at matatalino. At sa harapan ng Diyos, they are foolish. Amen. They are foolish. They are nothing. May hangganan po ang lahat ng yon. Maging sa panahon po natin. Ang nagaganap po sa panahon natin, they are all temporary. Ipinapakita sa atin ng Diyos na ang lahat ng bagay na yan, no, presidente mo yan, vice president ba yan, yung fuel, o kung ano man, na nagbibigay sa atin ng pag-aalala, ang lahat ng bagay na yan ay walang kapangyarihan kapag nakatingin ka sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na yan na nagaganap sa atin. Na pinag-aawayan ng tao. Kapangyarihan, kayamanan, ano pa? Karangyaan, kagandahan. Pero ang lahat ng yan ay foolishness sa harapan ng Diyos. Because alam natin one day it will come to pass. Amen. At ang wisdom na kailangan mo ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Let's go. Verse 21. For since in the wisdom of God, the world through wisdom and did not know God. It is pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Kasi, nung panahon na yun, di ba sa mga Grego nga, sabi gano'n, ang pagkamatay ni Kristo ay foolishness. Sino nga ba naman ang isang tao na magpapapako sa krus para maligtas ang sanlibutan? Ikaw, kaya mo bang magpapako sa krus? Di ba hindi mo gagawin yon? Ang una mong gagawin, gagawa ka ng paraan para maligtas. Hindi sa paraan na alam ng Diyos, kundi sa paraan na alam mong makakabuti sa'yo. Amen? Ang hilig po natin sa mga shortcut. Amen? Ang hilig natin doon sa mas madali ang path. Madali yung daan. Pero minsan, doon tayo nagkakamali. Okay? Let's go on. Verse 22. For Jews request a sign. O yan po. And Greek seek
after wisdom. Ano yung sinabi? Verse 23. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block. Imagine that, yung kamatayan ni Kristo sa mga Hudyo, stumbling block, which means, ano ba yan? Ano sa Tagalog yung stumbling block? Sagabal. Imagine, yung ginawa ni Kristo, sagabal sa kanilang buhay. O ngayon, tanong ko, yung bang ginagawa ni Kristo, si Kristo sa buhay mo, sagabal ba sa iyong buhay? Katotohanan na nagpapalaya sa atin. Amen? At sa mga Grego daw, foolishness. That's how the Corinthians, that's how in that age, yung salita ng Diyos ay nangyayari. And even in our time, yan din na nangyayari. Sa iba na hindi kumikilala sa ating Panginoon, ang sabi po nga, stumbling block sa kanila. O kaya, kahangalan, kamangmangan. Di ba? Bakit mo sinasabi ang ganyan? Foolishness. But to those who are called, amen. Sino dito tinawag? Amen. 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 Tinawag ka, ha? Both Jews and Greek, or Gentiles, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Sabi nung yung kanina, it is the power of God to those who believe. Ay nadagdagan ngayon, the power and the wisdom of God. Amen. Christ is the power of God and the wisdom of God. So if you have Christ, you have the power, you have the wisdom. Amen. 25. Because the foolishness of God is wiser than men. Parang ano, no? Parang walang sense sa logic. Yung foolishness daw sa Diyos is wiser than men. So, yung mga mangmang sa harapan ng Diyos ay mas matalino kaysa mga mas patatalino. And the weakness of God is stronger than men. Yung mga mahihina daw sa tingin ng Diyos ay mas malakas dun sa mga malalakas. Ang hirap intindihin, di po ba? Pero yun po sinasabi ng salita ng Diyos. Have a God listening heart. Verse 26. For you see your calling. Yan na naman tayo sa calling na yan. Brethren, that many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, are called. Okay? But God, sino daw pinili ng Diyos? Di ba? Called and chosen. The foolish things of this world to put to shame the wise, and God chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. And then verse 28, and the base things of the world and the things which are despised, God has chosen. Yung mga walang kwenta, yung walang kabuluhan, yung walang pakikinabangan, yun daw pinipili ng Lord. Hello. So yung unang tinawag ka, ngayon pinili ka. Ngayon pag pinili ka ng Lord, kaya pag tinawag ka, inassign ka, ito JR, itong gagawin mo. Tinawag ka na, pinili ka pa. Hindi ko po kaya, pastor. Totoo naman, hindi mo kaya. Di ba? Kaya nga ang standard ng Lord, pipiliin ka niya kasi hindi mo kaya. Para hingi ka ng tulong kay Lord. Amen? Amen. Sino mga tinawag ni Lord? Fishermen, tax collector. Di ba mga foolish people to? Yung mga, imagine mo, magpipreach si Pedro. Dati siyang fisherman. Ngayon, fishers of men. Nung unang tayo niya, 3,000 ang nadala niya sa Panginoon. Sana ganun tayo, no? Siguro, puno agad tayo dito. Di ba ba? Ano kaya nga meron po tayong cell group eh. Meron na ngayong opening prayer, worship leader, mag-worship, tapos meron pa facilitator. Di ba ba? Natututuro ka na ngayon manalangin. Natututuro ka ngayon magpakanta. Natututo ka ngayon mag-share the word of God. Amen? Kaya nga nung inassign ko si
si Pastor Kins dito, umuwi siya. Pero the night before, hindi na siya makatulog. Sabi ng asawa, hindi raw makatulog, hindi mapakali, hindi makausap. Pero pagdating dito, kita niyo naman yung nag-uumapaw na naitanim sa kanyang puso. Amen? Kaya sabi niya, tumingin kayo sa akin. Hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya nga sabi, to bring to nothing the things that are. And then verse 29, that no flesh should glory in His presence. Amen. Upang ang kaluwalhatian ay hindi sa iyo. Ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Ano yung inawit natin kanina? Yung ano? In the name of Jesus? Ano yun? Blessed be? Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the one, be glorified in your life. And then verse 30, ito po yung magbibigay diin. But of Him, but of God, you are in Christ. Dahil sa Diyos, ikaw ay naki Kristo. Partnership. Amen. Amen. Di ba? Yung pakikipagkaisa mo, partnership, fellowship, koinonia. You are called, you are chosen to partnership with God. To become one with God. And dahil you are one with Jesus, Jesus be the name. Ano daw si Jesus sa'yo? Ano daw nangyari sa'yo? Jesus became your wisdom. Amen. Amen. Kailangan mo munang malaman na ang karunungan mo ay nanggaling kay Jesus. Kasi hindi mo malalaman na ay righteous ka, na sanctified ka, na saved ka, kung hindi mo malalaman ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Kaya nga, hindi po nagkamali. Ang unang word na binanggit, wisdom. Si Jesus ang iyong karunungan. Kasi sa buhay na ito, na ino-offer ng mundo, mabobobo ka. Wala kang pera ngayon. Bukas ba, papasok ang bata, wala kang pambaon. Mabobobo ka, Lord. Ano na? Bakit ganito? Di ba ba? Nakakabobo po ang problema. Nakakabobo po ang worries. Pero si Jesus is your wisdom. Get your wisdom from God. Amen. Kaya yung wisdom na yun, ang magpapatibay sa iyo na ikaw ay righteous, ikaw ay sanctified, ikaw ay redeemed. Hindi mo malalaman na ikaw ay righteous, sanctified, and redeemed kung hindi mo nagkaroon ka ng kapahayagan o kaalaman na si Kristo ay nakipagkaisa sa iyo. Amen. Partnership. Actually, yung partnership po ng God sa atin, lugi siya. Alam niyo kung bakit? Binigay niya si Jesus sa kanyang anak. Hindi lamang po binigay. Nagkaroon pa ng, di ba sa legal documents, paano magiging legal ang documents? Ano ang kailangan? Ano ang kailangan? Ano yung ganun, Renz? Inauthorize. Pipirmahan. Okay. Pinirmahan nyo pareho. Legal pa rin ba yun? Legal na ba kagad yun? Hindi. Kailangan notaryo to legalize. Ang notaryo o ang seal na ginamit para legal ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa tao, ang dugo ni Kristo. Amen. The blood of Jesus. Yun yung notary. Di ba naalala nyo yung panahon na wala pang notaryo? Anong notaryo nila? Blood compact. Amen? Hihiwain niya yung kanyang kamay, hihiwain niya yung kanyang palad, at shake hands. Amen? At ibig sabihin nun, meron tayong kasunduan. Amen. Praise the Lord. Meron tayong kasunduan na hindi pwedeng bawiin. Ngayon, ang kasunduan, pag kinuha ka ninong at ninang, kandila. Di ba? Ngayon, pagka ayaw mo na doon sa kumari-kumpari mo, dahil nakakaway mo, solihan na tayo ng kandila. Ganun kadali. Si Lord, hindi ka naman niya pwedeng isoli. Kasi tinubas ka na ng dugo ni Kristo. Natatawa tayo, pero yun po ang totoo.
Di ba? Kailangan uli ng dugo para tubusin ka ng kaaway para ikaw ay maging makasalanan. Pero the blood of Satan cannot do that. Yan po yung mga kahangalan no, na widlang sa atin sa ating pananampalataya. Remember, the blood of Jesus is already enough for you to declare that you are saved. Kaya nga kailangan mo ng wisdom para matutunan mo, Lord, totoo ba? Totoo po. Kasi yan po ang sinabi ng salita ng Diyos. Amen! Walang ibang pwedeng mag-break ng salita ng Diyos. And Satan will always accuse you. Accuser po si Satan. Sabi nga, Satan is the accuser of brethren. O imagine that, accuser na mga mananampalataya. Ano i-accuse na sa'yo? Kita mo Maribel, di ba palpak ka? Di ba kanina na ganito ginawa mo? Ganon si Satan. Inaway ko na naman si Di mo ba? At dahil doon, yun yung naging mind thoughts natin. Yun na yung naging listening heart natin. Hindi na God listening heart. Kundi circumstances listening heart. Kaya, but of Him, but of God, you are in Christ, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. When you say righteousness, every time na sa tingin mo, hindi ako karapat dapat sa Lord, hindi ka talaga karapat dapat. Kasi you cannot do it alone. Kaya nga sabi, si Jesus ang iyong righteousness. Jesus who knew no sin became sin, that you may become the righteousness of God. Si Kristo na walang kasalanan ay naging kasalanan upang ikaw na makasalanan ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya yun po yung number 2. Kaya kailangan wisdom muna, and then righteousness, and then sanctification. Holiness. Pag sinabi mo sanctified, holy ka Pero everyday naman, hindi ka holy, di ba? Maya-maya lang, hindi ka na holy. Amen? May magagawa ka lang, hindi maganda. Bukas, hindi ka na holy. Paano na ngayon, Lord? Ang sabi ng wisdom of God, you are holy. Your holiness is not based on what you are doing. Your holiness is based on what Jesus has done in your life. Kapag doon ka nakatingin, doon ka papunta. Amen? Hello? Sumakay ka sa motor. Motor na lang. O kaya may kotse ka o bisikleta ka. Pag madilim, kailangan mo na ang ilaw, headlight. May headlight ang motor, may headlight ang kotse. O sa aming mga malalabo ang mata, kailangan natin ng salamin. Tama? So, pag binuksan mo yung headlight, ano makikita mo? Liwanag. Hello? At yung liwanag na yun, yung lamang sa liwanag na pwede mong lakaran. Amen. Daanan. Correct. So, kung malakas yung ilaw mo, kita-kita mo yung dadaanan mo. Pero hindi mo na kagad makikita yung dulo. Tama? Makikita mo yung ngayon. Ang salita ng Diyos, ang siyang liwanag natin every day of our life para makita natin yung dadaanan natin for that particular time. Huwag mo tingnan yung malayo. Ako magka-college na next year yung mga anak ko. Ang layo pa nun next year. Tama po ba? Amen. Kaya yung nai-enjoy mo ngayon, hindi mo ma-enjoy kasi iniisip mo yung bukas. Kaya nga sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry itself. Kasi yung worry mo bukas, parang bukas yun. Kaya bukas mo na i-worry. Yung ngayon, i-enjoy mo kung ano yung meron ka. Amen. Dahil ito yung binigay ng Diyos para sa iyo. Magalak ka at magsaya sa Kanya. Amen. Redemption. When you say redemption, salvation. Hindi lamang salvation na naligtas ka, kundi every day of your life. Yung word redemption dyan, or salvation, yung word na Greek word zozo, which means every day. Nire-redeem ka ni Lord. Sinesave ka ni Lord. Kasama mo siya, hindi ka niya iiwan o lilisanin man. Ganyan ang Diyos natin. Kaya sa umagang ito, sa pagtatapos po, nais ng Panginoon na katulad ng panalangin ni Solomon,
Hindi siya nanalangin ng kayamanan. Hindi siya nanalangin ng kapangyarihan. Ang pinanalangin niya ay yung puso na nakikinig sa Diyos. God listening heart. At dahil yun yung gusto niya, at yun ang nais niya sa Diyos, ang Diyos po, ano yan eh, hindi siya maramot. O, sabi niya nga, dahil yan ang gusto mo, hindi lang yan ang bibigay ko sa'yo. O, di ba, ang gandang pakingganon? Amen? Di ba, minsan ganun din tayo, magugulat ka na yung parents mo, or yung boss mo, o dahil masunurin ka, hindi lamang kita ipopromote, may bonus ka pa. Amen. Ang Lord, pag nagbigay, hindi siya madamot. Kaya niya ibigay lahat. Ganon din tayo mga magulang, di ba? Kapag alam natin nag-perform ng tama yung mga anak natin, sumunod sa atin, kaya minsan may favoritism tayong mga magulang. Oo nga. Di ba? Kasi kung sino yung masunurin, doon ka, mabait. Kung sino yung sa tingin, yung matigas ang ulo, laging mainit ang ulo mo. Lagi mo sinasabihan. Hindi ka tumulad sa kuya. Okay, ate. Kay bunso. Thank you. Bigyan mo ko ng isang makapagbagdamdaming beat it. Di po ba? Maybe in the natural, ginagawa natin yan eh. Sabi ng mga magulang, minsan may favoritism tayo. Pero ang Diyos wala pong favoritism. Ang Diyos kaya niyang ibigay sa lahat. Hindi siya nauubusan eh. Hindi pwedeng 30% kay Angie, 20% kay Rose, 100% kay Cynthia. Hindi ganun ang Lord. Will always give. And He's a giver of life. And it's my prayer that this morning, our heart will be a listening heart to the Lord. Let's all rise up. Amen.